Simula itong panahon ng very tense and critical kasi ang nakasalalay ang karapatan ng isang akusado. No? Lahat violate. No? From the basic right to counsel, no? The basic right to counsel. Ang presidente mismo ang kausap nung General Torre. I want to talk to my daughter. Yes, good morning everyone. I was there during the time. We had lunch. After lunch, we were told, I was informed that it was a scheduled audience with him, with the Filipino community, led by the group of Pastor Muloy, where he committed that he will give a short speech. Walang abnormalities, everything was fine. We had lunch, we went to the stadium, everyone was there. It was, kung maniniwala kayo, yung stadium punong-puno. Nagsalita siya as if normal lang, walang sinabi lang niya na, ang sinabi lang niya, handa akong humarap kung ano man ang mga consequences na pinagagawa ko. Other than that, wala na siyang other political statements than greet the Filipino community. As a matter of fact, pagkatapos nga ng speech niya, ay magugulat kayo, yung taong sumalubong sa kanya, paglabas ng gym, siguro mag-iisang kilometro na, punong-puno pa rin ng tao at kinakawayan siya. Makita lang siya, masaya na sila. Everything was in order. Walang ina-expect na may mangyayaring malaki kinabukasan. So, next schedule naman was to have dinner, and during that dinner, we were informed na may nagkakagulo na nga daw sa Manila, may keso inaabangan na daw siya, may huhuli sa kanya pagdating niya. Sir, meron po bang mga indikasyon that the events the next day would take such a dramatic turn? Wala mga indikasyon. Kung meron man, kung may warrant man, the normal thing to do was to post a ban, no? Yes. Go to the courts and then post a ban. We never expected na may ICC pala silang daladalang warrant na hindi naman nila maipakita kung pagdating namin siya. Paano? Lahat, nasa cellphone lahat. Nandito sa wala. So, ganun ka-simple yung sitwasyon. Kasi po yung dating sa aming mga Pilipino, no, na parang may nagkanulo or merong ng traidor. But how did you and the former president prepare for what came next? Well, the night before, when nakatanggap na nga ng informasyon na naghahanda silang aarestuhan yung presidente, hindi namin alam kung anong krimen na kanyang nagawa, except yung sedition na sinasabi, which is bailable. Hindi naman namin na-expect yun sa ICC. Kasi sino ba naman mag-expect yun sa ICC? Wala namang investigasyon na nangyayari. Hindi naman siya napapagsabihan kung ano itong mga kaso itong na-file sa kanya. No? Baga sa at least may due process man lang na naibigay sa kanya bago na-implement yung warrant. Wala. So, sir, follow up. Were there conversation among your team about security or travel plans? Yes, we had the travel plan. Originally, he was supposed to leave at 2 o'clock in the afternoon, but sabi namin, you may want to consider una i-defer yung pagbalik, no? Pero hindi namin decision yun. Sabi niya, harapin ko ito kung ano man ito. Yun ang kanya. Nasa kanya ang desisyon. Sinundan namin siya kung anong gusto niyang gawin. Napagbigyan niya kami nung sinabi niyang agahan natin ang alis natin. Instead of 2 o'clock in the afternoon, let's leave at around 5 o'clock so we will have enough time pagdating sa airport at pagdating sa Pilipinas. Punta ng korte, mag-post ng ban, and that's it. No? Hindi naman namin akalain na isang batalyon na pala yung sasalubong sa amin na magbibigay ng warrant of arrest na galing sa sinasabi nilang galing sa
sa ICC na hanggang ngayon hindi pa namin nakikita kung ano yung warrant of arrest ngayon. So talagang zero ang knowledge about yung arrestong gagawin sa Maynila, ano? Any follow-up answer para po dun sa team? Because we know that pagdating po sa legal, one of the kasama po sa team is si Attorney Delgra. Attorney? I'd like to confirm na the original plan, because we were coordinating with ES Bingbong, was that I was not part. First of all, I was not part of the group from Hong Kong. I was in Manila at the time, and the original schedule was for Mayor Rudy to arrive in the afternoon of that day. I was informed about that, and for me to meet them at the airport to assist them for whatever eventualities that may come when they arrive. And yun na nga, may mga ugong-ugong that he might be arrested. I did, ES Bingbong mentioned about a possible sedition charge, which, if I may recall, dates back to the time of the proclamation rally in the Club Filipino, which he said something about, which some official took it adversely that a sedition charge may be filed. But nevertheless, I was not there, and nagulat na lang ako. That's the reason why I was in Barong, because in the morning I had a hearing sa Muntinlupa. I did not expect that the plane would arrive in the morning. So anyway, we were able to arrive at the airport, pero hindi pa rin kami pinapapasok. Doon mismo sa aeroplano or makausap pa lang ang dating Pangulo. When I arrived at the airport, sa dulo nung hallway na yan, na naghihintay silang makita rin ang dating Pangulo, si Senator Bongo, si Vic Rodriguez, si Secretary Bebot Bello, Bobet Torion was also there, and 3 of the former president's medical doctors, para lang ma-examine siya kung sa kalusugan niya at that time. Just to give you a little context, based on what I got from his aide, pag mga long travels kasi, napapagod yung dating Pangulo, matanda na, 80 years old. But nevertheless, he went to Hong Kong, came back. But madaling mapagod pag mahaba yung biyahe, according to his aide. And that's the reason why the doctors were there also. Anyway, I asked when I arrived kung bakit wala at hindi sila pinapapasok. They also do not know. They were not informed the reason why they were not. I talked to one of the police officers. I insisted that I'm one of the counsels of Mayor Rudy, former president, and then I said that I'd like to talk to my client. My request was denied. And we don't know exactly what happened or what was going on in the tube or in the plane, because we were out there. We were not allowed to go in. So until finally there were some rocos outside the terminal building, and then there were some movements outside, and then we realized that he was being brought to Villamor Air Base, and that was the time when I was able to join the former president inside Villamor Air Base. Let me add, during the time nung nasa tube, humihingi kami ng kopya ng warrant, complaints, wala silang maibigay. Parang po ninyo, ang presidente na mismo nagsabi, ayoko nakaka-istorbo ko sa mga taong kasama ko sa aeroplano. Sumama na lang tayo at doon natin pag-usapan kung saan lang itong mga bagay na to. Wala yung pinagpersa, hindi siya na gano'n. Kine-question lang niya yung mga karapatan niya, yung akusado. Asan yung basic lang ang tanong niya, asan ang warrant of arrest? Hindi niya mapakita. Pero siya na rin sabi na, sige, ayoko maka-istorbo dito sa publiko. May flight pa na aalis, sasakyan itong aeroplano na to, alis na tayo. Umalis kami. Punta na ng Villamor. Sir, naging mabilis yung pangyayari. Ay,
Brief event, please. Oo. Yes, so doon pa lang mismo sa plane, tanong ko po ay, what were the very first words of those who went to the plane? What were the very first words spoken to our Ang president? hindi ko na masyado ma-recall because of the commotion, but parang may sinasabi sila, we are placing you under arrest because of warrant. Oh, Yun ang nakikita ko, pero hindi ako nakaharap. Nasa likod ako sa dami ng tao. opo. Sabi ko, ang nagtanong yung wife ko, si Mrs. Medjaldea, who's also a lawyer. Opo. Asan yung warrant? Walang maipakita sa kanya. Kasimple lang naman, asan yung warrant? Nandito sa telepono. Huhulihin ka na lang, nasa telepono pa yung panguhuli sa'yo. Anong klaseng ano yun? And to think of that, kasama mo ang Undersecretary of Justice, ang Chief State Prosecutor, na who should have, at the very least, protected also the rights of an accused, who incidentally was the former President of the Republic of the Philippines. Konting respeto lang. Di po ba? Kaya nga kaya nga po itong special edition natin ng Kapihan, we want to walk through itong audience natin yung legal implications, yung context ng usaping legalidad kasi po Pilipino ang involved dito at ang kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas, Yung nasabi ni Secretary Medjaldea, under Philippine conditions, at alam niyo po yan, ating mga kababayan, paulit-ulit ko pinapaalala sa inyo na kung kayo ay aarestuhin, hanapin ninyo yung warrant of arrest. Bit-bit dapat yung papel na yan. Yun ang hinihinging simpleng bagay nila ni Attorney Medjaldea, yung Mrs. ni ES, nasaan yung warrant, pati po si dating presidente, bilang isang abogado at dating prosecutor. Subalit, yung simpleng request na yun hindi nga na-produce nitong mga nag-aresto sa kanya. At bilang mga abogado, kaming tatlo po, ito po ay hindi katanggap-tanggap. Dahil yun ang hinihingi ng isang akusado. Kapeni. Pwede magdala. Yeah, sure. Okay. Patungkol dun sa respeto at karapatan ng isang tao which is already placed under the custody of the law. I mentioned about the 3 doctors. Nung nakapasok po ako sa Villamor Air Base, andun na po yung grupo nila ni Mayor Rudy, kasama yung mga kasamahan niya galing sa Hong Kong, at nauna pa yung 3 doktor. And when I got into the room, the doctor was already physically examining the former president. And after a few minutes, the doctor approached me and she said, Attorney, kailangan siya dalhin sa hospital. May medical emergency. So I approached General Torre. Sabi ko, may medical emergency. He's already under your custody. If we can bring him to the hospital. Kasi ang mismong doktor niya nagsabi na, ayaw ni General Torre. Saying namin, may doktor kami rito sa Villamor. So basically, that's what happened insofar as yung condition ng pasyente is concerned. So if you would notice, if you would recall, there were reports of a medical certificate na yung sugar level niya tumaas, and in the afternoon he has to be administered a medical oxygen kasi humihina na nga yung kalagayan ng dating Pangulo. All throughout the day when all these things were unfolding in our midst, and especially so na siya yung pinupuntarya ng mga pulis at that time. Attorney Delgado, salamat po. In addition to that, they were insisting na basahan na kaagad siya ng kanyang rights. Constitutional rights. Ang sabi, I will read to you your rights. Well, I asked them simply, anong rights? Rights sa Pilipinas o rights sa ICC? Ang sagot sa akin, that's beyond my pay grade. Sabi ko, nandyan ang Undersecretary of Justice, nandyan ang Chief State Prosecutor, bakit hindi mo tanungin? Yun ang ating mga Sa natatandaan ko, hindi siya nabasahan din ng kanyang karapatan. Sobra, Anyway, magmula po nung sa biyahe ni Pangulo, or the FPRRD sa Hong Kong,
para po yung meet up with OFWs, mga kababayan natin, no, ka-Yvette. Napunta tayo doon sa pag-arrive niya sa Pilipinas na naging nakakagulat, nakakasindak yung nangyari doon. Gusto ko susugan lang po kay Secretary Medjaldea. Noong nangyari na nga po yan, yung arrival, yung pangaharas at hindi pagkilala sa tamang proseso, nakaka-insulto to bilang abogado that alam naman natin na kailangan, sabi nga ni Attorney Yvette, na dapat may warrant. Pero hindi nila kinilala yung proseso eh. Secretary Medjaldea, what were your thoughts and emotion during this moment na talagang nakita ninyo? Tapos susugang ko na lang din para tuloy-tuloy po yung sagot ninyo. Tapos meron po bang mga moments that stood out as particularly tense or critical? Attorney? Alam mo na itong panahon ng tense, very tense and critical. Kasi ang nakasalalay ang karapatan ng isang akusado. No? Lahat violate. No? From the basic right to counsel, no? The basic right to counsel. Ang presidente mismo ang kausap nung General Torre. I want to talk to my daughter. No? At the very least, nagtanong man lang sana siya sa Secretary of Justice or sa Chief State Prosecutor na gusto niya makausap. Assuming na hindi niya alam yon, as a general, na right to counsel is the right of every Filipino under our Constitution. Beyond his pay grade daw.